Hindi lang basta nagdulot ng baha at landslide, nagpatumba rin ng mga poste at puno at nagpaulan pa ng yelo ang masamang panahon mula kahapon. Dahil yan sa thunderstorms at habagat na pinalakas ng Bagyong Francisco. Nakatutok si Darlene Kai. Grabe yung Malabagyo ang bugso ng hangin na sinabayan pa ng malakas na ulan sa bahaging yan ng Bahay Toro, Quezon City. Ang matinding buhos ng ulan kagabi agad nagdulot ng gutter deep na baha sa East Avenue. Nakunan din ng malakas na buhos ng ulan sa Mother Ignacia at Elliptical Road. Pati sa EDSA Balintawak na nagmistulang ilog. Ganyan din ang sitwasyon sa may San Valenzuela. Ramdam din ang masamang panahon sa Maynila. Sa Malabon naman, mistulang ipo-ipo ang namataan mula sa barangay San Agustin sa Malabon. Sa bahagi ng Maysilo, hindi lang baha ang tumambad sa mga residente, kung hindi pati mga nagtumbahang poste. Ang isang ito bumagsak sa nakaparadang tricycle. Nabagsakan din ang bubong ng isang paupahang bahay, habang ang isa pa sumabit sa mga kawad. Walang naitalang nasaktan sa insidente, pero nawalan ng kuryente ang maraming bahay. Hanggang kanina umaga ay puspusan ng pagsasaayos ng mga nasirang linya ng kuryente. Ramdam din ang masamang panahon sa Taal, Batangas, kung saan naranasan ang pag-ulan ng yelo. May naitala ring hailstorm sa Magalang, Pampanga. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan at nagdulot ng masamang panahon sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng Luzon. Inulan din ng maraming lugar sa Mindanao, gaya sa General Santos City kung saan binaha ang ilang kalsada kasunod ng malalakas na ulan. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay sa Sultan Kudarat. Sa Dato Odinsinsu at Maguindanao del Norte, pinatumba ng masamang panahon ang malaking puno ng akasya. Nabagsakan niya ng kisame ng Principal's Office at Clinic ng Camp Shongko Elementary School. Maswerte namang walang nasaktan sa insidente. Pansamantalang sinuspinde ang klase roon. Mula naman sa Himpapawid, kita kung gaano kalawak ang landslide sa pagitan ng Barangay Kitayo at Barangay Balangonan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon sa mga residente, posibleng dahil sa mga pag-ulan kaya gumuho ang gilid ng bundok. Pansamantalang isinara ang kalsada sa mga motorista pero nadaanan din bandang alas 7 kagabi matapos ang clearing operations. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalalakas ng Bagyong Francisco ang nakaaapekto sa Visayas at Mindanao. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.